Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Tara fam at samahan niyo akong alamin kung kaya na ba ni Zoro na tumalo ng isang admiral. At kung ganun nga sino naman kaya sa mga Marine Admirals ang kaya nang patumbahin ngayon ng first mate ng Straw Hats? Sana pala'y ilike niyong videong to. At sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa nagdaang Egghead arc nga fam, may nasaksihan natin kung paano nagawa ni Luffy na tapatan ng lakas ng isang Marine Admiral na siyang ang tinuturing na isa sa pinakamalakas na persang militar na tinataglay ng world government. Talagang kahanga-hangang achievement na yan ni Luffy fam dahil nangangahulugan ito na karapat-dapat na talaga si Straw Hat na tawagin bilang isang Emperor of the Sea, kahanay ng iba pang pinakamalalakas na pirata ngayon sa mundo na sina Shanks at Blackbeard. Partida pa nga yan fam dahil may ilan pang pagkakataon na hindi lang isang admiral ang nakaharap ni Luffy at nagawa niya pang labanan ng magkasabay sina Admiral Kizaru at ang isa sa mga dating 5 elders na si Saint J. Garcia Saturn. Subalit ngayon nga fam na nalalapit ng magsimula ang Final War na magiging pinakamalaking hamong kailangang lampasan ng Straw Hats, ay alamin naman natin kung ang first mate ba ng kanilang crew ay may kakayahan rin katulad ng kanilang kapitan na makatalo ng Marine Admiral sa isang laban. Katulad na rin nga fam ng naging pagsermo ng kaliwang kamay ng Pirate King na si Scopper Gaban kay Zoro, ay tingnan natin kung sa kasalukuyan bang estado ngayon ni Pirate Hunter ay makakaya niyang suportahan ng kanyang kapitan sa mga kaharapin nitong malalakas na mga kalaban katulad ng mga Marine Admirals. Unahin na nga muna natin fam ang isa sa pinakabagong hirang na admiral na pumalit sa naiwang pesto ni na former Admiral Aokiji at current Fleet Admiral Akainu pagkatapos ng 2 taong time skip sa kwento. Yan nga fam may walang iba kundi si Admiral Ryokugyu o kilala rin sa tawag na Admiral Green Bull. Alam naman natin fam na mas nakilala sa One Piece community si Admiral Ryokugyu bilang ang Marine Admiral na nanduwag kay Shanks. Pero bago nga natin tuluyang maliitin si Admiral Green Bull ay tandaan natin ang isang mahalagang bagay. Lumusob sa Wano si Admiral Ryokugyu para makuha ang ulo ni Luffy. Yun nga lang ay bago niya nakaharap ang Straw Hats ay doon naman saktong pumasok sa eksena si Shanks. At dahil nga si Luffy naman talagang pinunta ni Admiral Green Bull sa Wano, ay nagdesisyon na lang siya na umiwas sa direktang kumprontasyon laban sa Red Hair Pirates. Lalo na't mahigpit na pinagbabawal sa mga Marines ang pakikipaglaban sa mga Emperors nang walang pahintulot mula sa world government dahil mag-uumpisa ito ng malaking digmaan kagaya ng nangyari sa Marineford Arc. Kumbaga fam, bagaman alam natin na wala pa ring laban si Admiral Ryokugyu kung haharapin niya ng mag-isa ang crew ni Shanks, ay hindi rin naman tamang sabihin na naduwag siya sa mga to, bagkus ay iniwasan niya lang talagang magsimula ang isang gera laban sa isa sa mga Emperors of the Sea. At yan nga famay dahil ayaw ni Admiral Green Bull na maulit ang nangyaring malaking digmaan sa pagitan ng Whitebeard Pirates at ng buong persa ng Marines na nagresulta nga sa pagkasawi ng napakaraming buhay sa parehong kampo ni Whitebeard at ng world government. At ngayon nga fam na malinaw nang hindi talaga naduwag si Admiral Ryokugyu sa crew ni Shanks, ay balikan naman natin ang eksenang to para malaman natin kung gaano nga ba talaga kalakas si Admiral Green Bull at para matansya na rin natin kung kaya ba siyang talunin ni Zoro. Nangyari ang eksenang yan fam 7 araw pagkatapos na manalo ng grupo ni na Luffy laban sa crew ng dating Emperor of the Sea at tinuguri ang strongest creature in the world na si Kaido. Dito fam may makikita natin si Admiral Ryokugyu na tuhog-tuhog ang mga katawan ng mga natitirang miyembro ng Beast Pirates gamit ang kanyang Mori Mori no Mi o Woods Woods Fruit ability. Kapansin-pansin dito fam nakasama sa mga Beast Pirates na walang kahirap-hirap na nilampaso ni Admiral Green Bull ang first at second Yonko commanders ni Kaido na sina King at Queen. Dito nga'y sinabihan ni Admiral Ryokugyu sina King at Queen na binalaan niya na raw sila kanina na wag nang pumalag pa
dahil ang kagaya raw niya na isang Marine Admiral ay hindi pwedeng matalo ng mga hamak na Yonko Commanders lang. Sa kabila naman ng madaling pagpapabagsak ni Admiral Green Bull sa dalawang commanders ni Kaido, na labis naman ngang nagpahirap kina Zoro at Sanji, ay marami pa din ang nangmamaliit sa kanya dahil sugatan pa nga raw sina King at Queen nung nilabanan sila dito ng Marine Admiral. Pero katulad nga fam ng nabanggit natin kanina, ay 7 araw nang lumipas mula nung tinalo sila ni Zoro at Sanji. Kaya naman nangangahulugan yan fam na may sapat na panahon nang lumipas para makarecover sina King at Queen mula sa mga tinamo nilang pinsala. Especially nga fam at kapwa sila nagtataglay ng Ancient Zoan Devil Fruits na Ryuryu no Mi Model Pteranodon at Ryuryu no Mi Model Brachiosaurus, na kilala naman nga sa pagkakaroon ng mabilis na natural recovery. Kaya siguradong nakarecover na talagang 2 Yonko Commanders ng Beast Pirates. Yan ang dahilan fam kung bakit hindi talaga biro ang nagawa ni Admiral Ryokugyu na madaling pagpapabagsak kina King at Queen. Lalo na't halos mamatay na nga sina Zoro at Sanji bago nila nagawang matalo ang dalawa. Kaya talagang nakakamangha na hindi man lang pinagpawisan si Admiral Green Bull sa pagpapabagsak sa kanila. Ang isa pa nga fam sa mga nakakamanghang nagawa ni Admiral Ryokugyu ay ang pagharap niya sa grupo ng 9 Red Scabbards kasama sina Yamato at Momo. Sa unang bahagi ng laban ay walang magawa ang 9 Red Scabbards sa Marine Admiral. At kung hindi pa dumating si Yamato, ay siguradong walang habas na niyang tinapos ang mga samurai. At kahit nga famang malakas na atake ni Yamato na ginamitan niya ng Advanced Conqueror's Haki, ay tinanggi lang ni Admiral Green Bull at para bang hindi man lang ito napinsala ng matinding atake ng anak ni Kaido. Sa labang yan na rin fam na ipakita ni Admiral Ryokugyu yung pagiging bihasa niya sa paggamit ng kanyang Logia ability. At kahit nga marami ang kanyang kalaban, ay madali lang para sa kanya na magkakasabay na atakihin ng mga ito. Base nga fam sa mga binalikan nating eksena, ay nalaman natin kung gaano talaga kalakas si Admiral Green Bull. Dahil so far ay madali niya lang napapatumbang kanyang mga kalaban, kahit nang ilan sa mga ito ay nagtataglay ng Ancient Zoan Devil Fruits, na kilala sa pagkakaroon ng mga to ng pambihirang depensa. At ang isa pa nga dito ay mula pa sa lahi ng Lunarian, na hindi basta-basta napipinsala kahit ng malalakas pang mga atake. So kung ganito nga kalakas si Admiral Ryokugyu fam, ay may tsansa kaya na siya ay matalo ng kasalukuyang estado ni Zoro? Para sagutin yan fam, ay tingnan muna natin ang ilan sa mga nakakamanghang nagawa ni Zoro sa kwento. Unahin natin ang kakayahan ni Zoro na tumanggap ng malalakas na atake, na ating nasaksihan nung nagawa ni Zoro na sa lagi ng napakalakas na combination attack ng 2 dating Emperors of the Sea na sina Kaido at Big Mom. Dito nga'y makikita natin si Zoro na sinakripisyo ang kanyang sarili at para nga may ligtas ang kanyang mga kapwa supernova, ay nagdesisyon siyang salagi ng mag-isa ang pinagsamang finishing move ng 2 sa pinakamalakas na pirata sa mundo, nang sa gayon ay bigyan ng sapat na oras na makaiwas ang kanyang mga kasama. Sa tindi nga ng atakeng yan fam ay nagkabali-bali ang lahat ng mga buto sa katawan ni Zoro. Subalit sa kabila ng napakatinding pinsala na kanyang tinanggap, ay nagawa pa rin ni Zoro na patuloy na makipaglaban sa 2 emperors. At sunod naman dyan ay hinarap at tinalo rin ni Zoro ang pangalawa sa pinakamalakas na miyembro ng Beast Pirates na si King. Pagkatapos nga fam na makita ang pambihirang depensa na taglay ni Zoro, ay tingnan naman natin ngayon ang kanyang kakayahan pagdating sa opensa. At ang isa nga sa pinakamagandang halimbawa niya na yung paggamit ni Zoro ng kanyang 9 sword style technique na Asura Blades Drawn Deadman's Game upang atakihin si Kaido. Sadyang napaka-iconic ng eksenang yan fam, dahil kitang-kita nga dito ang gulat na reaksyon ni Kaido sa ataking ginawa ni Zoro. Hindi kasi makapaniwala si Kaido na meron din palang kakayahan si Zoro na makagamit ng Conqueror's Haki. At hindi nga lang basta ordinaryong King's Haki fam, kundi ang mas mataas na antas pa ng paraan ng paggamit nito, ang siyang pinamalas ni Zoro sa kanyang pinakawalang atake. Dito fam ay hindi maipinta ang mukha ni Kaido,
at tila ba bigla na lang siyang nakakita ng isang multo. At sa sobrang pagkabigla nga ay bigla na lang nasabi ni Kaido na wag raw sabihin ni Zoro na pati siya ay nagtataglay rin pala ng Conqueror's Haki. Takang-taka namang sumagot si Zoro at tinanong si Kaido kung ano raw bang pinagsasasabi nito. Binanggit dito ni Zoro na ang gusto lang raw sana niya ay mapatumba ng kahit saglit lang si Kaido. Subalit sa kasamang palad ay nanatili pa rin itong nakatayo kahit na binuhos na niya sa kanyang huling atake ang lahat ng kanyang lakas. Pagkasabi niya ni Zoro ay sumagot naman si Kaido at sinabing wag raw mag-alala si Zoro dahil mas matindi pa raw doon ang nagawa ng kanyang atake. Sinabi ni Kaido ng ataking yun nga raw ni Zoro ay mag-iiwan sa kanya ng isang malalim na sugat na habang buhay na mananatili sa kanyang katawan. O diba fam? Kahit si Kaido mismo ay napahanga ni Zoro sa lakas ng pinakawalan niyang atake. Paano ba naman kasi? Tanging dalawang individual pa lang sa kasaysayan ng One Piece ang siyang nakapag-iwan ng permanenteng sugat sa katawan ni Kaido. Una nga ay si Kozuki Oden at ang huli naman ay si Zoro. Ang nakakatawa lang dito fam ay sa kabilangan ng kakayahan na yan ni Zoro na makagamit ng Advanced Conqueror's Haki ay nananatili pa rin siyang walang malay tungkol dito. Gayunpaman nga fam ay patuloy pa rin ang pag-improve ni Zoro sa paggamit ng kakayahang to. At kahit nga nung pinatumba niya ang Lunaria na si King, ay wala pa rin siyang kamalay-malay na kusa na niyang nagagamit ang kanyang Advanced Conqueror's Haki sa mga pinakakawalan niyang mga atake. Katunayan nga fam, nung nakaharap ni Zoro ang pinakamalakas sa CP0 na si Rob Lucci sa Egghead, ay hindi pa rin niya namamalayang nakakagamit na pala siya ng Advanced King's Haki. At katulad nga ng inaasahan, sa kabila nga ng pagkakaroon ni Lucci ng Awakened Zoan Devil Fruit ability, ay nagawa siyang dispatchahin ni Zoro nang hindi masyadong sineseryoso ang laban. Bilang patunay fam na hindi sineryoso ni Zoro ang laban niya kay Rob Lucci, ay hindi niya ginamit ang kanyang pinakamalakas na estilo sa pakikipaglaban na King of Hell 3 Sword Style na kanya naman ngang ginamit upang talunin ang pinakamalakas na crew ni Kaido na si King. Pagdating naman fam sa Elbaf arc ay mukhang mas naging bihasa na si Zoro sa paggamit ng kanyang King's Haki. Nangyari nga yan fam pagkatapos siyang questionin ni Scupper Gaban kung paano raw niya susuportahan ng kanyang kapitan na isa sa mga Emperors of the Sea kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sariling kakayahan. Sinabi dito ni Gaban na ang haki nga raw ay may tuturing lang na isang malakas na kapangyarihan. Sa oras na kaya mo na itong kontrolin. Subalit paano naman raw ito makokontrol ng maayos ni Zoro kung hindi niya alam na meron pala siya nito. Kaya naman nga fam mula nung nalaman ni Zoro ang kanyang kakayahan na makagamit ng Conqueror's Haki ay mukhang mas naging bihasa na siya sa paggamit nito. At base nga sa pinakawalan niyang atake sa mga Domi Reversi Giants, ay makukumpirma nating malaya na ngang nakokontrol ni Zoro ang kanyang paggamit ng Advanced Conqueror's Haki. Isang magandang senyales na na-master na ni Zoro ang pambihirang kakayahang ito, na ayon na rin nga kay Kaido ay ilan lang sa mundo ang may kayang gumawa. Ngayon naman fam na nakilatis na natin ang parehong kakayahan ni Zoro at Admiral Ryokugyu, ay mas mahusgahan na natin kung may pag-asa ba si Zoro na matalo ang Marine Admiral. At base nga sa lahat ng impormasyong yan ay kumpiyansa nating masasabi fam na mataas talaga ang tsansa ni Zoro na manalo kay Admiral Green Bull pagdating sa isang one-on-one na laban. Yan fam ay dahil nakita natin na mula nga nung nagawang matalo ni Zoro si King, ay malaki na ang kanyang naging improvement hindi lang pagdating sa lakas, kundi pati na sa pagkontrol ng kanyang sariling kakayahan. Isa pang napakagandang punto fam ay kung mapapansin nga natin sa mga eksenang nakita natin kanina, ay mukhang walang malakas na atake si Admiral Ryokugyu na kayang tumapat sa combination attack ni Kaido at Big Mom. At kung mas mahina nga sa ataking yon ng mga papakawalang atake ni Admiral Green Bull, ay mahirapan talaga siyang makapagbigay ng mabigat na pinsala kay Zoro. Subalit kung babalik na rin naman nga natin ang sitwasyon, at si Zoro naman ang siyang magpapakawala ng kanyang malakas na atake kay Admiral Ryokugyu, ay mukhang hindi talaga masyadong magtatagal ang kanilang laban. Kasi isipin nyo to fam,
Paano kaya kung kay Admiral Green Bull gamitin ni Zoro ang King of Hell 3-Sword Serpent 103 Mercies Dragon Damnation na siyang ultimate finishing attack na kanyang ginamit para tuluyang tapusin ng Lunaria na si King? Sa tingin nyo ba may magagawa pang makatayo ni Admiral Ryukugyu pagkatapos tanggapin ang napakalakas na ataking yan? Lalo na nga at malaki na ang inilakas ni Zoro mula nung huli niya itong ginamit. Kaya naman talagang malaki ang posibilidad na matapos na ang laban. Sa oras na gamitin na ni Zoro ang finishing move na yan laban kay Admiral Green Bull. Pagdating naman kay Admiral Fujitora ay baka mas mahirapan si Zoro na talunin siya kumpara kay Admiral Ryukugyu. At ito nga may dahil isang malakas na swordsman si Admiral Fujitora at ang kanyang espada ay isang Supreme Grade Blade na siyang pinakamataas na kalidad ng espada sa mundo ng One Piece. Katulad ng Yoru ng World's Greatest Swordsman na si Mihawk, Shodai Kitetsu ng Five Elder na si Saint Nusjuro, Murakumo Giri ng Strongest Man in the World na si Whitebeard, at Ace ng Hari ng mga Pirata na si Goldie Roger. Ang pangalan ng espadang yan ni Admiral Fujitora ay Yakuza Kasen, na ginawa rin ng isang mahusay na blacksmith mula sa Wano na si Fugetsu Kisaboro. At bukod nga sa pagiging bihasa ni Admiral Fujitora sa paggamit ng espada, ay sobrang overpowered din ang kanyang taglay na devil fruit na Zushi Zushi no Mi na may kakayahang kumontrol ng gravity. Hindi nga lang ang pagkontrol ng gravity ang kayang gawin ng press fruit ni Admiral Fujitora dahil nakakapagpabagsak lang naman ito ng mga dambuhalang asteroids at mga higanting meteors mula sa kalawakan. Katunayan nga may pareho ng naengkwentro ni Zoro ang nakakamanghang ability na yan ni Admiral Fujitora, kung saan kinilangan ni Pirate Hunter na gamitin ang kanyang pinakamalakas na technique sa puntong yun ng kwento ng Ichidai Sansen Daisen Sekai o 3-Sword Style Secret Art Billionfold World 3-Kill Yakasam para lang hatiin sa dalawang dambuhalang meteor. Nangyari ang unang paghaharap na yan ni Zoro at Admiral Fujitora nun pang Dressrosa Arc. At sa laban nga na yan ay kitang-kita kung gaano pa kalayo ang agwat ni Zoro sa lakas ng isang Marine Admiral. Not to mention pa nga na hindi seryoso si Admiral Fujitora sa labang yan. Subalit sa kabila nga nito, ay nagmukha pa ring isang bata si Zoro sa naganap na maikli nilang engkwentro. Gayunpaman may lumipas ang ilan pang arcs kung saan nakita natin mismo kung gaano kalaki ang inimprove ni Zoro pagdating sa kanyang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya naman kung magkakaroon ng rematch sina Zoro at Admiral Fujitora, ay mas mataas na ngayon ang tsansa na manalo si Zoro laban kay Admiral Fujitora. Subalit hindi nga katulad ni Admiral Ryukugyu ay mas mahihirapan talaga si Zoro kay Admiral Fujitora. Kaya naman kailangang mag-level up ni Zoro sa mismong labang to para siyang manalo. Magiging kagaya ito ng laban ni Zoro kay King, kung saan sa mismong loob nga ng laban ay nagkaroon ng malaking power up si Zoro at natutunan niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na mode na King of Hell 3-Sword Style na gumagamit ng Advanced Conqueror's Haki. Siguro kapag nangyari nga ang labang yan ni Zoro at Admiral Fujitora, ay doon na mamamaster ni Zoro ang kanyang 9-Sword Style Asura na teknik kung saan nagkakaroon ng dalawa pang extra na kopya si Zoro sa pamamagitan ng kanyang demon na aura. Tsaka ang mapapansin kasi natin kay Zoro ay mas lalo siyang lumalakas kung higit na mas malakas sa kanyang kalaban, kagaya ng nangyari sa laban nila ni Kaido at King. Kaya naman siguradong ganito rin ang mangyayari sa laban nila ni Admiral Fujitora. At dahil nga sa tindi ng lakas ng Admiral, ay mapapersa si Zoro na mag-level up sa kanilang laban dahil ito ang kinakailangan para siyang mangibabaw sa dulo. Ngayon may nalaman na natin na malaki ang tsansa ni Zoro na manalo laban kay Admiral Ryukugyu, habang kay Admiral Fujitora naman ay kinakailangan munang mag-power up ni Zoro sa kanilang laban para manalo. Pero kung ganito nga mang magiging resulta ng laban ni Zoro sa naunang dalawang Marine Admirals, ay ano naman kayang mangyayari kapag si Admiral Kizaru nang siyang makaharap ni Zoro?
Kung babalikan nga natin ang Egghead arc fam, ay masasaksihan natin ang eksenang to, kung saan ginamit ni Luffy ang kanyang Gear 5 technique na Gomu Gomu no Star Gun para pabagsakin si Admiral Kizaru. Pagkatapos namang saluhin ni Admiral Kizaru ang makulit na atake niya ni Luffy, ay kinailangan muna niyang magpahinga ng ilang sandali. Subalit kasabay naman ng pagpapahinga ni Admiral Kizaru ay ang pagkatuyot ng katawan ni Luffy na senyales ng negatibong epekto ng labis na paggamit ng kanyang Gear 5 form. Base dyan fam, ay makikita natin na tila ba tabla lang palang naging resulta ng laban sa pagitan ni Luffy at Admiral Kizaru. Subalit hindi nga nagtagal fam, ay muli nang nakagalaw si Admiral Kizaru. At ayon nga sa isang SBS ni Oda, ay si Kizaru pa mismo ang nagbigay ng pagkain kay Luffy upang makarecover ito at maprotektahan ng kaibigan ng Admiral na si Dr. Vegapunk. Mula nga sa mga pangyayaring yan sa Egghead arc fam, ay maintindihan natin na kung gugustuhin lang ni Admiral Kizaru ay kaya na niyang atakihin si Luffy habang nangihina pa ito. Kaya sa kabila nga ng pagiging tabla ng kanilang laban, ay mataas pa rin ang posibilidad na si Admiral Kizaru ang manalo sa dulo. Ang lahat nga ng pangyayaring yan fam ay nangangahulugan na sa puntong to ng kwento ay medyo mababa pa ang tsansa na manalo si Zoro kung siya nga harap kay Admiral Kizaru. Dahil kung si Luffy nga ay tabla lang ang nakayanang resulta nung nilabanan niya si Kizaru, ay paano pa kaya si Zoro? Hindi naman sa minamaliit natin si Zoro fam pero alam naman nating lahat na kahit na malaki na ang kanyang nilakas, ay mas malakas pa rin talaga sa kanya ang kanilang kapitan na si Luffy. Isa pa fam, ay kung ikukumpara natin ang naging laban ni na Luffy at Zoro kay Lucci, ay kitang-kita ang diferensya sa pagitan nilang dalawa. Si Luffy ay madali lang kineo si Rob Lucci, habang si Zoro naman sa kabilang banda ay kinailangan pa ng mas mahabang oras para matalo si Lucci. At sa dulo nga niyan fam, ay bagaman nanalo si Zoro, ay nagawa pa rin manatiling nakatayo ng kanyang kalaban. Pero gayon pa man nga fam, ay huwag tayong mag-alala dahil sa dulo ng Elbaf arc ay siguradong mas lalo pang lalakas si Zoro. At sa puntong yun ay kayang-kaya na niyang talunin ng mga Marine Admirals. At syempre fam, pagdating naman kay Fleet Admiral Akainu, ay kailangan muna ng Straw Hats na makabot sa pinakahuling bahagi ng kwento. Dahil nga isa si Akainu sa tinuturing na final boss na kailangang harapin ni na Luffy bago matapos ang kanilang paglalakbay. Kaya naman dahil dyan fam, ay siguradong hindi pa kaya ni Zoro na tapatan ng lakas ng Fleet Admiral sa ngayon. Pero katulad nga ng nabanggit natin, ay sigurado namang makakaya ng talunin ni Zoro si Fleet Admiral Akainu sa dulo ng kwento. At baka nga kasabay na rin yan fam ang pagtatanghal kay Zoro bilang world's greatest swordsman. Lalo na't inaasahan natin na matutupad ang pangarap ng lahat ng miyembro ng Straw Hat Crew bago matapos ang kwento. Ano sa tingin niyo fam? Makakaharap pa kaya ni Zoro si Mihawk sa dulo ng storya ng One Piece? Sang-ayon ba kayo sa mga nabanggit na admirals na kaya ng talunin ni Zoro? At sa mga admirals na masyado pang malakas para labanan ng paborito nating swordsman? Sino pa kaya ang mga malalakas na individual sa kwento ang kaya ng patumbahin ngayon ni Zoro? Paki-comment na lang dyan sa baba fam kung ano pang masasabi nyo tungkol sa pinag-usapan natin ngayon sa video. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-iingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!